Hello, magandang umaga. Pag-usapan natin, may illegal reclamation nga ba si Alan Cayetano sa Taguig? Yan ang pag-usapan natin sa ngayon. Ngayon, bago natin pag-usapan yan, ay magma-music muna tayo. Sa Pilipinas, Welcome na welcome. Diba? Pag-usapan natin sa ngayon ay kung talaga bang totoo si Lacson na pag-akusa na si Alan Peter Cayetano ay gumagawa ng illegal na reclamation dyan sa Laguna Lake. Pag sinabi yung reclamation, yung pagtatambak ng lupa sa area na sakop ng lawa, at kung gagawin yan ay gagamitin yan para sa personal na bagay, diba, para sa kanya. hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing Hi, Gamora. Good morning. sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay, like. And share. Okay, so let's now hear our music first. In dedication to Sara Duterte, kasi hearing niya na bukas sa impeachment. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya.
Matapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, magandang umaga po. Kahit na umaga na, medyo nakatulog ako kanina. Kaya medyo ngayon lang tayo. Bienvenido! Riquetillo, magandang umaga. O ito, Grua Rukan, maliwanag meron. Ito ngayon, Grua Rukan, hindi po maliwanag. Kaya nga binablog ko para alamin natin. Okay? Kasi hindi ko alam kung totoo ba itong akusasyon ni Lacson o hindi. Now, medyo nag-aral tayo, sabay-sabay tayong pag-imbestigahan ito. Sa ngayon, makinig ka, manood ka, Grua Rukan. Huwag ka magkwento na wala ka pang alam. Ha? Makisuyo lang ko sa iyo. O ito po ang totoo. Pakinggan muna natin, Duarte, yung sinabi ng official ng Laguna Lake Development Authority. Yung Laguna Lake Development Authority po, ang mandato niyan ay pangalagaan ang Laguna Lake. Paano pangangalagaan ng Laguna Lake? Yan ang gusto ko munang itanong para maintindihan natin ang topic sa ngayon. Okay? Sa pangangalaga ng Laguna Lake, kung ano ang itsura ng Laguna Lake mula nung panahon na si Rizal ay buhay pa, hanggang ngayon ay dapat manatili na gano'n. Paano niyang gagawin? Number one dyan, siyempre, yung tinatawag na may mga puno pa, sapat pa mga puno sa palibot ng lawa, sa buong Laguna at Rizal. Kailangan kompleto ang puno na ang tubig ay hindi mababawasan. Madadagdagan lang ang tubig tuwing umuulan. Ngayon, alam nyo ba yung kinetics o galaw ng tubig sa lawa ng Laguna? Ganito po yun para maintindihan ninyo. Ang lawa ng Laguna ay napakalawak dyan. Sakop ng mga dalawang probinsya. Probinsya ng Rizal at sa Metro Manila at Cavite. Na hindi Cavite, Rizal at Laguna. Okay. Ngayon, kaya nga may tinatag na binuo ang Laguna Lake Development Authority. Ang sakop niyan ay hindi lamang sa tubig, pati po lampas. Actually, pati yung mga Metro Manila, sakop yan lahat Manila. Kailangan po lahat ng galaw na makaapekto sa tubig ng lawa ay kailangan humingi kayo ng permiso sa Laguna Lake Development Authority. Kahit anong proyekto. So ngayon, lalo na yung mga Taguig, Pateros, hindi Pateros, Taguig, Pasig, Binangunan, papunta sa Rizal, Antipolo, yan, kailangan yan magpapaalam sa Laguna Lake Development Authority. So lahat ng mga proyekto yan magpapaalam. So ngayon, ang una sinabi ko ay paano mapapanatili ang dami ng tubig. Okay? Ang pakiusap ko lang sa Edro Warukan, puro ka ang utak mo sarado na. Mga DDS ba, mga planderer? Mga DDS ako, kawatan ba ako? Ikawatan-kawatan, Drew Warukan. Tingnan natin ito, bakit kayo lang ba taong bayan? Kayo lang ba nagmamahal sa Pilipinas? Kaya kayo natatalo sa survey. Kasi yung mga salita ganun, Drew Warukan, alam ko hindi ka Bisaya. Ang mga salita kasi niyan, na gaya ganun, Drew Warukan, ay nakakapag-discriminate sa mga Bisaya. Kaya kita mo, mataas ang survey ni Sara kasi lagi niyong mga pananalita na gano'n. Kami naman mga Bisaya po, umiinit ang ulo namin dyan. Kahit na may kasalanan Duterte, ipagmamayabang namin yan. Gano'n lang yung kasimple. Naintindihan mo ba, Drew Warukan? So let us level up our discussion. Iwasan na natin yung mga diskriminasyon laban sa Bicolano, laban sa Tagalog, laban sa Bisaya, laban sa Ilocano, laban sa Kapampangan, wala tayong tawagin natin sarili natin mga Pilipino. Ganun lang ako simple. Ngayon, pag tinawag mo kami kasi na DDS, associated sa aming pagka-Bisaya.
Kaya kita mo, mga Mindanao, hindi mo ba napapansin bakit ang Mindanao ayaw bumitaw? Siguro kayo, kakanta kayo, gusto ko nang bumitaw. Pero di namin magagawa. Ganun lang ho kasimple yan, Drew Marucan. I'm doing it as a matter of joke. That just to tell you subtly, in a subtle treatment to you, ay iwasan niyo po ang magsalita ka na. I-judge mo kami sa content ng aming karakter. Huwag po sa aming pagkagusto kay Duterte. Okay? Kasi wala po kayong ebidensya sa totoong kwento lang. Hanggang ngayon, wala pa pong ebidensya na magsasabi na nagnakaw si Sara, na nagnakaw si Digong Duterte. Pero medyo maraming ebidensya, pero wala pang direktang ebidensya na pumatay si Duterte. Yan lang at aming matatanggap namin. Pero iba naman yung pagpatay, iba naman yung pagnanakaw. Ganun na ho kasimple. Ngayon, pagnanakaw naman ang usapan, pag-usapan natin, napakaraming ebidensya, napakaraming maleta ebidensya sa mga kakampi mo kay BBM. Kaya nga, nagugulat na lang po ako sa kagustuhan ng mga pink na maghari sa Pilipinas. Kahit na nagnakaw si Marcos, ay gustuhin pa na si Marcos kay Sara Duterte. Ang tawag na kay Sara Duterte, Lustay, Inday Lustay, murderer, killer. Iyan na mga pinipicture out nila. Saan ba nanggaling ang mga ito na argumento? Ronald Llamas, Christian Esguerra, Insurrecto, tsaka si Bad, tsaka si Batang Manila Tuits, si Coach Jarit. Saan ba nagagaling mga argumento nito na walang pinagbabasihan? Sa totoo lang, sa gusto nyo, sa tribo, as a tribe, as a tribesman, gusto nyo maghari Tagaluson sa Pilipinas. Ganun lang kasimple ho. But then, your problem is, mas marami na ngayon ang gusto kay Sara, hindi lang mga Bisaya ang gusto kay Sara. Latest survey, number 1 mga Ilocos Norte, Sur, Pampanga, tapos sa Pangasinan, La Union. Bakit po hanggang sa Bicol, 31% ng mga taga-Sulid North hanggang sa South ay gusto si Sara. Metro Manila ay halos kalahati, 50%. Pagdating naman sa Visayas, Rua, Drukan, wag mo na ipagmamayabang mong kung ano na sa isip mo. Let us talk reality, about reality rather. Ay sa Visayas po, 53% sa huling survey ng Pulse Asia. Yung unang sinasabi ko survey sa Balance of Luzon, Pulse Asia Survey. Ang Metro Manila number 1 si Sara, Pulse Asia Survey. Lalo sa Mindanao, 87%. Di kayo maniwala? Ngayon, pagpatuloy nyo inyong naratibo, didilis, yung mga yan, tatapatin ko kayo, ako Bisaya pa ako, Ilonggo ako. Pero may dugong Ilocano. May dugo akong Pangasinan kasi mga lolo ko. I would rather look at the issue with fairness, with all fairness that I can see. Sa totoo ng isapin, wala tayong ebidensya na magsasabi na si Digong ang pumatay. Maraming namatay. Yan lang ang ebidensya natin. Pero wala tayong ebidensya kung sino pumatay. Amat kita lang natin, pulis ang pumatay. Pero yung pagpatay, mas maganda yun ang dihamak sa pagnakaw. Trillion-trillion ng pagnakaw. Tandaan nyo yan. Tapos ito mga makakaliwa naman, makadilaw, mga pink, ayaw nila kay Duterte, mas gusto pa nila si Ram Marcos na nagnanakaw ng trillion-trillion. Kasi gusto man nila ng pink na maghari rin. So, ayaw nila tulungan si Duterte kasi niyari sila, nagiging otso-diretso sila sa panahon ni Duterte. Wala ni isa naman lang dilaw na nanalo sa Senado. Tandaan mo? Oh. Grabe. Kaya yan ang kinagalit ninyo. Tapos mas gustuhin mo pa yung magnanakaw sa mamamatay tao, sinuportahan ng dilaw. Ngayon dati, yung mga loyalista ni BBM tsaka ni Marcos Sr., Marcos pa rin! Marcos pa rin! Ngayon, ang mga dilaw nangunguna magsalita, magsigaw. Mga pinklawan, mga makakaliwa, Marcos na rin! Marcos na rin! Oh, yan kita mo si Ronald Llamas. Ronald Llamas,
paliwanag mo sa akin, bakit ikaw ngayon ay kasama na ng 4 alas kayo ni Michael Hatin? Diyan kayo sa Prime TV. Alam niyo ko naman na yung Prime TV si Romualdez ang may-ari niyan. Ang ibig mo sabihin, nakipagkutsabahan ka kay Romualdez, Ronald Llamas, tapos kaibigan mo si Christian Isguera. I am not destroying you, but I'm not telling the truth of what I have observed. Let us build this country together on the foundations of truth, on the foundation of fairness, and on the foundation of respect for each other. Dirumarokan, magrespeto ka sa Bisaya kung gusto mo, ikaw ay hindi ka pupunta sa masama. Ang Pilipinas po ay masama dahil po nandyan pa rin, marami pa rin mga Taga-Luzon ang tingin sa Bisaya ay kagaya kay Hidarian. Sub-Saharan. Tandaan ninyo, mas marami ngayon ang butante na Bisayan speaking, pati mga Taga-Luzon na pumunta sa Mindanao ay mga Bisaya na rin ang nila, ugali. Ang dami kay mga Taga-Luzon na pumunta sa Mindanao noong panahon na nagbibigay ng settlers. Yan po ang katotohanan. Kasi someday, somehow, siguro 100 years later, yung ating mga salita-salita, bawat tribo, ay magkakalapit-lapit na magkaisa. Pinaghiwalay ang mga salita-salita natin na mga isla-isla. Walang mga Facebook doon, wala kung ano naman. Akalain ba magkatabi lang yung Pampanga at Bulacan, malayo ang pagkakaiba ng salita? Ano kaya ibig sabihin yan? Ba't hindi natin pag-isahin yung mga salita natin? Mabuti na nga ngayon, pasalamat din tayo kay Manuel Luis Quezon kasi nagbinigyan tayo ng isang lingwahe na naintindihan ng lahat ang salitang, sabihin natin ito na, salitang Tagalog yan, huwag mo tawaging Pilipino yan. Salitang Tagalog yan, pero never mind, hindi kami naghinakit ng mga Bisaya kung Tagalog sasabihin sa gamitin namin salita, kagaya ng pagbablog ko. Let us be honest and be fair to each other. Lukan, ayaw ko marinig yung salita mo, ha? Makipag-argumento ka ng maayos, huwag yung puro didiis, planderer, magdidiis. Sino ba nagplander? Di ba si Bongbong? Wala kang pundasyon sa iyong wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo. Okay, I am now fair. Kahit na makakayitano ako, ito o imbistagahan natin si Cayetano. Okay? Pakinggan muna natin ang sinabi ng Laguna Lake Development Authority. Na sinasabi ko, ang obligasyon ng Laguna Lake Development Authority ay manatili ang tubig sa lawa ng Laguna. Okay? Kung tawagin mo yan sa olden times, sa nakaraang panahon, mula pa sa panahon ng Espanyol, ang tawag dyan, Laguna de Bay. Tama ba yan? I will tell you, it's wrong. Ang tama po niya na pagsalita ay Laguna de Bay. Ang Laguna po ay Espanyol ng lake, salitang Espanyol ng lake. Ang Bay, isang lugar yan, ang Bay doon sa San Pablo, malapit. Malapit doon sa Los Baños. Yun ang Bay. Parang pumunta ka ng Batangas, may tui. Pero kung basahin mo ang spelling niya, tuy. Pero tui yan, tui. Kasi nga, Spain name yan. Oh. Kaya diba, pagbanggit mo na pangalan, Jose Rizal E. Mercado. Oh, ganun. Ang E, yung kita nilalagay yan, E ang pagtawag ng Espanyol. Ang E kung sa Tagalog pa, at. Ako at ikaw. To, E, you. Ang to, you. Espanyol ng you, to, ikaw yun. Akaw at ako. Sa Espanyol, to, you. Yo soy marinero. Di ba nakanta na sikat? Labamba? Yo no soy marinero. Ako po ay marinero. Soy kapitan, soy kapitan, soy kapitan. Ako'y kapitan, ako'y kapitan, ako'y kapitan. Intindihan na ninyo? Ganun po yun. At lang yan, medyo entertainment lang ng konti. So ngayon, pag matupad ng LLDA
ang kanyang obligasyon na manatili ang tubig sa lawa ng Laguna? May kasunod ba siya na obligasyon? Kailangan i-mantini ang lawa ng Laguna na hindi mababawasan ang kanyang lawak. So, kung ang dagat ay may pampang, ang lawa ay may pampang din. So, in other words, hindi mo pwede agawin ng pampang. So, dito ngayon, dadalhin na natin ngayon ang issue. Piplay ko lang yung usapan dito sa gitna ng LLD tsaka reporter at saka susuriin natin ngayon ang lugar ng Taguig. Tingnan natin kung may tambak. Ang ibig sabihin sa Tagalog ng reclamation ay tambak. Tinambakan ng lupa. Tingnan natin kung may tinambak. Pangalawa, pag makita natin may tambak, magtatanong tayo, para saan ang pagtambak? Pangatlo, pagsunod na pag-usapan, may lisensya ba itong pagtambak? Pinayagan ba ito ng pagtambak ng lupa? Kung pagtatambak kasi, liliit ang lawak ng lake. Diba? Ganun lang simple, hindi natin pwedeng paliitin ang lawak ng lake. Ngayon, ang akusasyon ni Lacson, kunwari lang na tinatawag na flood control project sa lake, pero yan pala may kasama na pagtambak. Ngayon, nagiging masama lang itong pagtambak kung ang paggamit nito ay pang-pribado, pansarili, hindi pampamahalaan. Kagaya naman sa ginagawa dyan sa Muntinlupa, nagpatagap para patayuan ng sports complex. So, tingnan natin. Ang ginawa ng Muntinlupa ba ay mali o hindi? Total, wala namang mga pribadong tao ang gumamit. Ginamit, pinatayuan ng Muntinlupa sa panahon nauna, si Bunyi pa tayo simula nun. Na pinatayuan ng sports complex, tao ang gumagamit, publiko. Yan ang ano. Ngayon, titingnan din natin, ano ba naman din ang pakay kung mayroon man tayo makikita ng pagtambak dyan sa lugar ng Taguig. Ang Taguig kasi at saka yung Muntinlupa, magkatabi lang yan sa lake, sa Laguna Lake, Laguna de Bae. Okay? So ito ngayon, pakinggan po natin yung kwento nitong LLDA officer. Sana naintindihan nyo na. Mas gusto ko naintindihan ninyo. Huwag muna tayo mag-away-away kung kadaano mga politika. So ito siya. Balita, si BNC, si Corina Sanchez. Tuloy-tuloy pa rin ang konstruksyon ng isang pinahintong proyekto sa C6 portion ng Laguna de Bae sa Taguig City. Una na itong nasita bilang reclamation site na disguised as a flood control project. At ang mga kontraktor na tuklasan ng Bilyonaryo News Channel na kasama sa mga iniimbestigahan ngayon dahil sa flood control scandal. Kabilang si Siomai King founder Jonathan So. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ito ang itsura ng proyektong Improvement of Laguna Lakeshore Area sa Barangay Lower Bicutan sa Taguig City. Nahahati ang proyekto sa 2 phases na nagkakahalaga ng 94 million pesos per Ibalik muna natin. Gusto ko makita ang itsura. Tingnan mo itsura. Dito, kumbinsido ako na may pananambak na nangyari. Dati tubig po yan. Ngayon lupa na. So, alamin natin ngayon, primarily speaking, ang may authority sa pagpatambak kung sa Manila Bay pag-usapan ay yung tinatag na PRA, Public Reclamations Authority. So, ibig sabihin po, kahit Manila City Government ang magpatambak, hihingi ng permiso sa Public Reclamation Authority, PRA. Dating PEA yan, Public Estates Authority. So, ngayon, sino naman ang may otoridad pagtambak ka sa lake? Siyempre, PRA din, pero this time may kasama ng opisina na Laguna Lake Development Authority. So, yan po, pakinggan natin. Tinignan ko lang ulit yan. Ang una, parang nakita na natin, parang may tambakan nga nangyari. So, ibig sabihin, wala nang issue na may tambakan nga nangyari. So, ibig sabihin, tama din si Lacson sa pagsasabi na may panambakan na nangyari. Okay?
Laguna Lakeshore area sa barangay Lower Bicutan sa Taguig City. Nahahati ang proyekto sa 2 phases na nagkakahalaga ng 94 million pesos per contract. Ang naturang projects classified ito, bilang nakita mo yung mga proyekto. Balik natin konti. Ilang proyekto na to? So may proyekto, 94 million ba yun? So, dalawang 94 million. So that is 188 billion. Okay? Tapos sa ngayon, nag-usap tayo 70% complete lang. O 60% complete. Pareho din ba ito? Tingnan ko kung pareho na contract number. Contractor core check. Pareha lang. Core check. Core check. Construction Incorporated saka Top Notch Catalyst Builders. Okay? Is-discovery natin yan. Okay? So ito yan. na typical flood walls, isang malawak na lupain ang tumambad sa aming team nang bisitahin namin ang construction site. Kita ang mga construction equipment at backhoe na nagtatambak ng lupa sa paligid. Sa isang ulat ng philstar.com, ipinakita ang tila Ayan sa philstar.com, noong 2021, ito pa yung party na yan, yung parting lugar na yan. Ito na ngayon sa 2025, ganun nakalapad ang lupa. isang apparent reclamation sa lugar mula 2021 hanggang 2025 sa pamamagitan ng satellite imaging. Bawal ang kahit na anong uri ng reclamation sa Laguna de Bay, ayon sa Philippine Reclamation Authority at Laguna Lake Development Authority. Kaya laking gulat ni LLDA General Manager Leopoldo Parumog nang isang guni namin sa kanya ang ulat at malamang may nagaganap pa ring construction work sa lugar. That I have to check now. Pwede kong papuntahan yan kahit bukas. Kasi baka yung flood control, yung nahuhukay nila, ginagamit nilang pang-reclaim, yun ang dapat bawalin. Kaya kung Ito na ngayon ang pinaka-problema ko sa lahat. Bakit pinapayagan ang flood control projects umpisahan kung wala palang paalam sa Laguna Lake Development Authority? Dapat magpaalam din po sa Public Reclamation Authority. Bakit ganoon? Alam ko sa dagat, marami ding ibang mga politiko natin na nagkakaroon ng flood control project sa mga dagat natin, kung saan-sang parte. So, in the guise of, kunwari, flood control project, pero nagtatabon pala ng lupa. Parang ito rin na nakikita ko dito sa Laguna Lake. Tingnan natin. Diretso lang. nakikita kayo nag-uukay, baka naman hindi nire-reclaim, kundi tinatanggal doon sa flood control. That's what we have to check to verify. Ayon kay Parumog, So, October 2025 pa lang, sumulat Ang ibig sabihin, hindi tinatrabaho ng LDA ang kanilang trabaho. Dapat araw-araw, kung meron koordinasyon ang Department of Public Works and Highways sa kanila, ay dapat inaaraw-araw din labantayan, baka hindi na flood control ang ginagawa. Baka pagtatabo na ng lupa. Kasi kung ako naman, bilang inhinyero po ako, I'm a civil engineer. My license number is 66732. Ngayon, kung talagang flood control lang yan, ay it's either gagawa ka lang ng harang sa medyo dulo na ng lake para hindi makapunta ang tubig doon. Hanggang doon lang. Kung saan may linya yan, lilinyahin yan ng LLDA ang linya na kung saan sakop pa ng lake. At ang ibang linya, kung minsan nasa sakop ng tubig, kung aalsa, kung babaha ang lake. Tandaan nyo, ang pinakamalaki o isa lang ata labasan ng tubig sa Laguna de Bay ay ang Pasig River lang, wala nang iba. Okay? So, napakaliit po ng lagusan ng Pasig River. Tapos, dadalo yan mula sa Lawa, diyan manggagaling sa pagitan ng Pasig at sa Taguig. Diyan nanggagaling ang Pasig River. Yan ang bunganga. Ay, hindi bunganga. Kasi ang bunganga nasa dulo sa dagat eh. Ito naman, ito yung parang dito nagpapasok ang tubig. Lalabas sa Manila Bay. So ngayon,
Ang Manila Bay, English naman yun hindi yung Manila Bay ha. So ngayon, lalabas dyan, pero sa pagitan ng Taguig at Pasig ang labasan ng Pasig River. So ngayon, pag tinabunan mo yan, mali na yan. Kasi dapat, kung mag-blood control ka, hanggang doon na sa hindi nakakainin ng baha kung bumaha man ang Laguna, di ba ay hindi na pupunta sa kabahayan, sa kalsada. Yun ang ideya dyan. Sabi sabihin, what separates from flood control, between flood control and pagtambak, ay kung magtatambak ka na ng lupa na malayo sa kan, papasok ka na sa loob ng lawa, yun ay pagtambak na yun. Reclamation na yun. So, dapat trabaho ng LLDA ay pagkatapos na pahintulutan ang Department of Public Works and Highways na magsagawa ng proyekto, dapat i-monitor nila lagi. Yan ang pinaka-problema. Tapos, ang problema ko doon, siyempre, kung may apektado ng mga politiko, ituturo sa politiko, kasalanan ng politiko ngayon ang palabas ngayon. Kagaya ito, pinapalabas na ni Ping Lacson, kasalanan ni Alan Peter Cayetano. Di ba? O sa ngayon, na nag-usisa tayo, lumalabas na totoo nga na may pagtambakan nga nangyari. So let us go further. Sabi ni sumulat daw yung LLDA kay Mayor La Arnie Cayetano. Bakit kay Mayor ka lang susulat? Sino ba may proyekto? Di ba DPWH? So mali. Ang sulat mo, ibig sabihin hindi mo po alam ang trabaho mo, sir, kung sino ka man ang hepe ng LLDA, bakit ang mayor lang ang pinadalhan mo ng sulat? At matanong ko na rin, bakit hindi mo pinadalhan ng sulat noon ang mayor ng Muntinlupa nung nagtambak ang Muntinlupa para gagawin nila na Muntinlupa Sports Center? Na ang LLDA sa lokal na pamahalaan ng Taguig City para ipahinto ang kahit na anong reclamation activities na nagaganap sa C6 portion ng Laguna de Bay. Una na rin kasing nasita ng DENR ang ilang DPWH construction works sa kahabaan ng C6 na disguised umano bilang flood control project. Bagaman na agad nilang ipinag-utos ang pagpahinto sa nasabing proyekto, hindi kailanman sumagot ang LGU ayon kay Parumog. Sumulat na nga ako, may sumulot na pati Philippine Reclamation. Hindi, ang problema dyan sa iyo, dapat sumulat ka sa DPWH. Gusto mo palabasin, siraan mo lang kay mga Cayetano eh. Una be, sino ba nagpapatupad ng proyekto ng flood control? Munisipyo ba? Diyan ka na po na mali, Mr. Kung sino ang pangalan mo? Leopoldo Parumog. Diyan po ko ginagawa. Kasi ang tenor na ginagawa mo, gumawa, parang sinadya mo susulatin na gano'n para palabasin mo na mga Cayetano, Mayor Cayetano na asawa ni Alan Peter ang may kasalanan. And yet, proyekto po yan ng DPWH. Okay, paproceed tayo. Agency, sumulat na rin sa office ni Mayor na stop further Sino ba pang pwede mag-stop? Proyekto ng DPWH, pwede ba mag-stop ng munisipyo yan? Ginagawa mo kaming bobo eh. Anong klase, Leopoldo Parumog? Sulatan mo, DPWH. Yun naman ang aking sabi, iayos natin. Kahit yung sa Hindi stop ibig sabihin mag-resign ka na dyan, di mo alam ginagawa mo. ni Senator Cayetano. O anong Parang kinalaman sabi ng na lang senador na- yan? Senador yung tagagawa ng batas yan. Ano papatupad yan, DPWH? Makausap ko yung mayor o city engineer ng Taguig. Maitama naman po natin yung Bakit dokumento. puro ka lang Taguig, na bias ka na bias laban sa Taguig? Sige nga, parumog. Parang gusto mo dudumugin ganyan ng mga taga-Taguig eh. Na hindi naman sabihin kapabayaan namin yung... Pabaya ka So, eh. ako mismo nakita ko. Wala At during that time, naggamit pa ako ng drone. Wala Nakita mo, pero di mo pinatigil. Ano kaya ko? Gusto mo kaming... So, sino may kasalanan? Lacson? Si Parumog? O si Alan Peter Cayetano? O si Mayor Cayetano? Alamin natin na maayos ito. Unang-una, Lacson, alam mo naman kaninong proyekto ba yan? Di ba DPWH? Naka-stop naman.
Ayon sa datos ng DPWH, joint venture ng Corecheck Construction at Top Notch Catalyst Builders ang naturang mga proyekto. Isa ang Top Notch sa mga kumpanyang nahaharap ngayon sa patong-patong na corruption cases dahil sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Kadikit ng anomalya sa Top Notch ang ilang malalaking pangalan tulad ng BGC Boys, ang negosyanteng si Jonathan Payawalso at ang kumpanyang link sa kanyang pamilya na Nako, ito naman Jonathan So. Ito po may-ari ng shoemaking na nag-diverse sa construct sa tinatag na flood control project. Anoy, padalhan ta kanoy ha. Sige, relax ka lang. Padalhan kita pambayad sa Honda mo. Salong Gasaki, let investigation. Let it all investigate. Ito, One Frame Construction ayon sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila konektado rin kay So at sa kanyang pamilya ang kumpanyang Corecheck Construction, naka-joint venture ng Top Notch sa Laguna Lake Improvement Project. Base sa datos ng DPWH, mayroong 36 contracts ang Corecheck sa Bataan, Bulacan at Metro Manila na awarded lahat sa kanila noong 2025 lang. Grabe ah. Wala ni isang exclusive project sa 36 contracts na ito. At joint venture lahat kasama ang Top Notch o di kaya ang One Frame. Kung titingnan din ng General Information Sheet ng Corecheck, listed bilang president ng isang Carla P. Angeles na may exact same address kay Giancarlo Payawal Galang at isang Diomedes P. Angeles na siya namang listed owners ng One Frame. Matatanda ang nagpataw ng freeze order ang Court of Appeals alinsunod sa petisyon ng AMLAC sa assets ni Jonathan Payawalso, Giancarlo Payawal Galang at ilan pang personalidad. Nakadikit na mga anomalyang kinasasangkutan ng top-notch builders. Kabilang na riyan ang umano'y misuse of government funds at money laundering. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Corecheck Construction at ng DPWH hinggil sa issue, pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Ayon kay LLDA General Manager Parumog, magsasagawa na ng isang inspeksyon ang kanilang Shoreline Management Office sa lugar para formal na maberipika kung reclamation project talaga ang isinasagawa sa bahaging ito. Nako, wag na kayo magtanong. Kasama kayo sa sindikato eh. Bakit investigahan mo pala na kunwari? Alamin mo pa? Klarong-klaro na. Bakit pinatigil mo sana nung araw, nung ano pa? Bago magsimula. Style mo talaga bulok. Ikaw ang may kasalanan dyan. Kumikita ka dyan, Mr. Parumog. Ito ngayon, having established, na-establish na natin na sa ating sariling investigasyon, mukhang na-establish natin. Pagtibayin natin ngayon kung talagang totoo ba na may reclamation. Ang gagamitin nating investigasyon ngayon, na ginagawa ko ito, sa kung may mga kaso ako, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang technology. Dito, ibuksan natin po ang Google Earth. Google Earth. How do you pronounce it? Google o Google Earth o whatever? Oh. Yan po yung Google Earth. Pipakita ko, hanapin natin ang lugar. Tingnan natin kung talagang may tinatawag na pagtambak. Okay? So, ngayon po, unahan natin, ito yung TLC Park, tanda natin ito. Ito, palaking ko. So, nakita ninyo, kalsada, C6 ito, C6. Yan, C6. Hanggang saan ang dulo ng C6? Sa kanan mo banda ay Laguna Libay. Yan, Taguig River rin dyan. Tapos, ibig sabihin ng libasan din pala ng tubig ng lawa ay Taguig River din, hindi ng Pasig River. So, lumalabas din sa Taguig River. At saan naman ang dulo ng Taguig River? Mamaya natin alamin. Ito muna tayo. Itong C6. Hanggang saan C6? Labasan River. May River din pala labasan ng ano. Ito po yung Pasig River na kung saan lumalabas ang tubig ng Laguna Libay. Okay, nakita na nyo? Yan Pasig River yan Yan, Pasig River. Yan, paligo-ligo Pasig River. Pagkita sa ngayon dito sa Marikina River. Dito nagtagpo ang Pasig River at saka yung Marikina River. Dito rin papunta pala ang Taguig River, Dito rin,
Grabe. 3 ilog pala nagpanagpo dito. Anong lugar ito? Tingnan natin. Ito po ay FGB then ito Taguig. So boundary siya ng Taguig, Pasig at Marikina. Marikina River. So dito nagpangita. Sa kaliwa, West Rimbo, Makati ito. Makati at saka, pero ngayon Taguig na yan. Tapos sa decision ng Supreme Court, naging Taguig na. Dito naman isa ay Makati. Okay, palitin natin. Balik tayo po sa C6. Ito pong C6 na kalsada. Okay. C6 Road. Yan. Ang disenyo po ng C6 ay kalsada na gagawin palibot sa Laguna, Dibai. So pagdating dito, Pasig na ito, dito lumiliko, hindi pa gawa. Anong date ito? December 31, 2007 po, ay hindi pa gawa dito ka Dorte, makita mo para makita mo rin ang ginagawa ko. So itong dulo ng C6, nakikita nyo bang araw na ginagamit ko? Yan ang dulo na itong Pasig River. Yan. Dito simula itong lake. Tapos palitin natin. Hanggang dyan pa lang ang C6, hindi pa tapos. Noong anong petsa to? December 31, 2007. So balik tayo dito sa TLC Park. Ito po yung, hindi ko alam kung ano ibig sabihin TLC. Ano ba yan? Lani Cayetano Park. Okay, Lecture Hall. Ito the controversial Lecture Hall. Ngayon, 2007 po, ay yun pa lang yan. Nakita ko, may mga lupa-lupa na rin. Pero ano ba yan? Tambak? Yun ang nagpapagulo. Tambak ba yan o hindi? Okay? Starting point natin 2007. Pero pwede tayo mag-start sa 2005. Ito, 2005. Ba, hindi klaro. Start tayo 2004. O yan ang 2004. Ibig sabihin po, talagang may original na rin ako, na mga umuusbong na mga lupa na rin. Yan. Yan ang lake po. Yan, C6 natin ay hanggang dito lang sa wala pang kalsada, nung araw ginagawa pa lang, Ito naman yung Taguig River, Ito yung Pasig River, wala pang tulay, So, 2005 ito. At 2004. November 2004. So, ito naman ngayon, ipasok pa natin sa April 21, 2004. Yan na yun. May umusbong na rin na lupa. 2004. Yan. So, ngayon, para magiging fair tayo sa kay Cayetano. Itong TLC Park. Ang part niyan hindi pa magandang kalsada. Itong kalsada ito yung kalsada tapos napapunta sa Skyway. Ito, Skyway yan. Skyway, ito yung SM Bikutan. Pero wala pang SM Bikutan sa panahon nito 2004, hindi pa ginagawa. So, iyan ang kalsada. Wala pa po Taguig City Hall of Justice. Ito po ay DOST, meron na. Department of Science and Technology, meron na. So, dito, DPWH Lower Bikutan, makita mo, mahina pa, pangit pa ang kalsada. So, ito naman, yung kalsada sa gilid, ito rin isang old road na dinadaan mo kung gusto mo pumunta ng Muntinlupa. Ito yung Manila Road, Manila South Road, na kahilira ng tinatawag na South Luzon Expressway. So yan, ito ang kalsada, ito yung TLC Park dati. Yan lang yan noong 2024. Punta na tayo ngayon sa direksyon na siguro natin, 2010. Yan ang 2010, maganda na siya, di ba? May kalsada na. Punta natin. May mga reclamation ba tayo nakikita? Wala, no? So 2010, panahon ni Noynoy, wala tayong nakitang reclamation. Ayan. Punta tayo, lakad tayo. Imagine na lang tumatakbo tayo, nagja-jogging papuntang Pasig. Yan, may mga lupa na rin na umuusbong dyan. Pag may lupa umuusbong, ibig sabihin po, hindi po yan reclamation. Pero nagtagugulat ako dito banda sa Hagonoy Pumping Station.
bakit parang sakop din nata ng lawa to na tinambakan ng lupa nung araw pa yan. Okay, di bale, babalikan na natin. Ito ganun din, oh. Taguig City General Hospital. Parang lawa dito, parang ni-reclaim din. Tinambakan din para maging ospital. Oh. Ngayon, dire-diretso lang. Ano itong petsa ito? 2010, February 5 to 2010. Ito po yung litrato ng ito may Taguig River dyan sa loob, oh. Parang ang daming mga tubig pa galing sa lawa ng Laguna. Itong pinanggalingan, no? So, Taguig River, manggagaling sa ngayon dito sa lake. Ayan, no? Ayan ang lake, di ba? O, ayan ang mga pispin, no? Nung araw, oh. Ayan. Ay, hindi pispin yan. Lupa na yan, no? So, ibig sabihin, parang tambak na rin yan. Balikan natin ulit sa 2009 at 2008. 2008, meron na pala siya, oh. May Santa Ana na. Tapos balik tayo dito sa 2007. O talagang meron, hindi, ibig sabihin, kapag nakita natin sa 2026 na ganun pa rin, wala pong nangyaring panambak. Tama? Kasi andun na yan. Okay, so magiging fair tayo sa pag-imbestiga. So yan, sabay-sabay tayo mag-imbestiga, ha? Ayan, 2005. Balik naman tayo uli. 2005, October. O yan, 2005, August. May 8, 2005. Ibig sabihin po, nakita na natin, kung makita natin na ganun, hindi yan reclamation. Okay? So, Hagure, andyan na, may na. So, 2001, balik natin, 1985, yan 1985 na litrato. Ito yung TLC Park. O wala pa yung isimbikutan dyan. Wala pa yung kalsada dito. Hindi pa nagawa. Wala pang C6. Yan. So nakita nyo, wala pang C6. So talon naman tayo. Balik tayo talon sa 2010. Yan. Ibig sabihin hanggang dito, wala pong tambakan na nangyari. 2010. Okay? So ibig sabihin, wala pa. Ito, tingnan natin ito kung may tambak na, diba? Ito na yung 2005. Gano'n na, lupa na rin siya, pero hindi kasing unlad kasi sa panahon ito. Yan, ito na yung panahon ngayon. Tapos, didiretso ngayon, ito naman ay Taguig River. Anyway, hindi, dito siya sa Pasig River. Ito na po yung ito na po, nandito na po ang C6. Oh. Yan, oh. Umabot na dito ang construction ng C6. Tulay itong Pasig River. Okay? That is 2010. So, balikan natin ang kalsada 26. Ano nakita natin mga lupa? Ito lang. Hindi yan, na sigurado natin hindi yan tinambak kasi natural na nandyan na yan. Ni natural na yan. O, balik tayo sa TLC Park. Kita mo, nagbiyahe-biyahe tayo, ha? Kita mo. Yan. Laguna na yan, eh. Dito tayo sa Ano yung Skyway? Ang dilaw, Skyway. Ito palang TLC Park. Yan, dito tayo. Kasi dito ang Taguig, eh. Yan. Di ba yung tambak? Ito. So, 2010, ganun ang itsura, 2010. TLC Park, tingnan nyo. So, kung dito, hanggang kasi Pasig na yan dito, eh. So, hanggang dito lang yung Taguig. Ang tingnan natin ay Taguig lang. Huwag tayo tumigin sa Pasig. Ito lang ang Taguig. Okay? Mula din sa TLC Park hanggang dyan. So, titignan na ngayon natin sa 2012, panahon ni Noynoy Aquino. Natabunan ng clouds. Yung kuha ng litrato ng Google that time, may clouds. Ito medyo may clouds sa iba. Pero dito natin nakita parang pareho lang, hindi man lang na dumami. Tapos 2013, parang hindi nagbago. 2013, no? Ito TLC Park, ito yung Pasig River.
Tapos, punta tayo sa 2014. Yan, ganun pa rin. No? Walang pagbabago. Tapos, punta tayo sa 2014. Punta tayo sa March 2013. Ganun din, walang tambakan na nangyari. Ito yung Pasig River, oh. Ganun pa rin Pasig River andyan, oh. Pasig side na to. So, ibig sabihin, di hanggang Tagig lang tayo tumingin para malaman natin kung may tambakan na nangyari. Ito po yung TLC Park. So, nakita natin dito, wala pong tambakan na nangyari hanggang sa petsa ng March 30, 2014. Attorney Bobit, nag-investigate kami kung talaga may tambakan nangyari sa Tagig. Ito, pinapakita kong Google Earth Map. So, punta tayo sa petsa na 2015. Ganun pa rin ang forma. So, wala nangyari. Sa panahon ito ay opisyal na rin si Alan sa kaya Tagig. Dito naman tayo sa 2015 ulit. Ayan, wala pa rin nangyaring tambakan. Ganun pa rin. 20, dito tayo punta sa 2016. 2016 ito, malabo ang kuha ng may clouds. Ito, wala pa rin ako nakitang tambak. Wala pa makita natin ang Google Earth shot, wala pang tambakan na nangyari. Panahon na ito ni Digong, ha? Okay, wala pa rin nakitang tambakan. Okay? April 30, 2016, hindi pa si Digong, sinoy-noy pa yan. Punta tayo sa May 30, nanalo na si Digong nito. Wala pa rin tambakan. Natalo si Cayetano dito na vice presidente pero nanatili siya pong senador. Tapos July 30, 2026, si Digong na presidente, wala pa rin na tambak. Mag-proceed tayo sa mas mataas siguro, no? 2017, wala pa rin, ganun pa rin. 2017, tubig, wala pa rin tambak na nangyari. So, magiging fair lang tayo kay Lacson tsaka kay Cayetano, ha? Ito, ano naman ito? May 30, 2017, wala pa rin tambak. Tapos, ito naman, malabo kasi may clouds ang kuha ng Google Shot. So, walang cloud. Maghanap tayo ng mga klaro. Ito, kahit itong 2017, makita na rin natin na wala pang tambakan na nangyari. So, kuha tayo ng maklarong set. Ito, medyo maklaro to. TNC Park, ang petsa nito, February 28, 2018, ay wala pa rin nangyaring tambakan. Tapos, pura to sa 2019. Panahon na ni Duterte to. 2019, wala pa rin ako nakitang tambak na nangyari. Panahon ni Duterte. Ibig po sabihin, si Alan Peter Cayetano ay hindi naging abusado sa panahon ni Duterte. Pero dito, papasok naman siya, magiging congressman siya ng speaker na siya. So, ito. Okay. So, wala. Parang tumubo lang ng mga water lilies, green. Ayan, ganun pa rin ang mukha. Wala pa rin ako nakitang tambak sa October 30, 2019. Ito naman, January 30, 2020. Wala rin ako nakitang tambakan. February 20, 2020, wala. Pass forward tayo. Mas mabali siguro, mabilis dito tayo. 2020. May COVID na ito. Siyempre, walang nagtatrabaho. Di wala rin magtatambak. COVID na yan. Okay. Dito sa January 30, 2021, COVID pa rin yan. So, walang nagagalaw na trabaho. Sa February, ganun din. COVID na era pa rin yan. Ganun din sa June 30, 2021 ay wala rin nangyaring tambakan. Ganon din, ang mukha ng Laguna de Bay.
sa petsa naman na November 30, 2021, ganon din ang mukha ng Laguna de Bay. Walang tambakan na nangyari. December 30, punta tayo ngayon sa Kwan. Kasi nagsimula flood control 2022. January 30, 2022, wala rin tambakan. Andito pa rin yung Pasig River. March 30. Ito, March 31, fast forward tayo. Tingnan natin. September 30, panahon na ni Bongbong to. Ito nagsimula yung delivery, attorney. Delivery ng balita nagsimula September 2022. Si kay Marcos. Wala rin ako nakitang tambakan. September 30, 2022. Ito ang tinitingnan ko po sa ngayon, attorney, ay Google Earth Map. Makikita natin ang series of photos na nagsimula na kinunan noong panahon ng 1985 hanggang sa kasalukuyan. So makikita natin ngayon, anong petsa na to? February 29, 2024, wala pong tambakan na nangyari. So ibig sabihin, unfair ito kay Lacson na mag-akusa kay Alan Peter Cayetano na tinambakan. So may papunta tayo sa 2025, baka 2025 may nagawa na. Balik tayo muna. Sa 2025, wala din ako major na nakita na panambak. Ganon din ang forma ng lupa. Sa 2024, tingnan natin sa password sa 2025, that is March 30, 2025. Ganon pa rin, no? Wala naman ako nakitang tambak. Wala pa rin ako nakitang tambak sa June 30, 2025. Tapos, August 30, 2025, ganun pa rin, wala rin ako nakitang tinambakan. Wala rin sa August 30, 2025. Wala rin. Sa February 22, 2026, wala rin ako nakitang tinambakan. So, ano ngayon ibig sabihin? Ang ibig sabihin, attorney, nang invento lang pala ng kaso ito si Lacson. Nakita nyo na? Ohayo gozaimasu. Nakita nyo na kung ano, very fair tayo. Nakita natin ang actual Google shots. Yan po ang actual Google shots. Ngayon, ang sinasabi kanina na pinapakita po sa BNC, Billionaire News Channel, ay ito yung sa portion, Duarte, dito yung sa portion na dati na may lupa. Mary Jane, naintindihan na ninyo? Siguro naman ay sapat na ang investigasyon natin. Ang conclusion po natin ay walang tambakan na nangyari. Attorney, grabe. Talagang pati mga audience ko nakatingin. Nagsimula kami sa 1985 hanggang sa kasalukuyan. Wala kami nakita nagbago ang forma ng ang hugis ng lupa sa Laguna de Bay. Ay, nako. Pero siyempre, sa gilid ng dati na may lupa ay pinaganda lang nila. Tingnan natin na dati na may lupa. Palakihin natin ang mapa. Ito na ngayon, mayroon ng park. Pinaganda na yung dati na may lupa. Pinaganda na. Ayan na siya ngayon, park na. Ganon, pinaganda ko na. Ito siguro may dagdag. Hindi ko lang alam kung ito ay kasama sa, ito wala to eh. Itong maliit na to eh. Parang kasama ata sa, parang nagsisip-sip ata ng tubig o ano. So, yan po. Ito po yung ginagawang favorite jogging place na ito ng mga tao, attorney. Yung C6. Yata C6. Trace natin. Ito yung mga dating may lupa na yan. Na pinaganda lang ang lupa. Yan. Dati nang may lupa yan. Siguro tinambakan ng konti kasi medyo para hindi babaha. Tinambakan ng konti. Pero dati nakita naman natin sa pag-trace natin ng hugis ng lupa at tubig mula pa noong 1985, nakita naman natin sabay-sabay na wala talagang tambak o ito ngayon Taguig River. Tingnan natin. Hanggang diyan sa Ito C6, maganda na tingnan. Mabilis na bumiyahe dyan. Kung minsan kung ma-traffic, diyan ako dumadaan galing sa Manila, papuntang Antipolo. Ito na yung Taguig River. Yan, Taguig River yan.
So nakita na ninyo, wala pa lang tambakan na nangyari eh. Kaya tama si Alan Peter Cayetano sa pagsabi, wala pong tinambakan na nangyari ng agaw. Ng agaw ng, ito naman po ang Pasig River. Oh. Ang ganda na ng kalsada nito, Pasig River. Oh. Yan. Tulay sa papunta Pasig yan. Oh. Papunta Cainta. Ito Cainta, laging binibiyahe ko yan. O dito sa, dadaan na ngayon ito sa, ano to, yung floodway. Ito po floodway sa San Juan, San Juan Taytay. O yan. Papasok ka dito, Manila East na yan dito. O, kabisado ko ng kalsada dito. Papunta po ito sa Antipolo. So, ladies and gentlemen, I now conclude our investigation and our judgment call. Panalo si Cayetano! Hindi pa natotoo sa akusasyon na may tambak. Maraming salamat po nakasubaybay kayo. Ohayo gozaimasu. Dennis Kausing, kapatid ko, relax ka lang tol. Sa Isalonga Sakal, let investigation if it is legal or not. Nakita na natin. Wala tayong nakita ebidensya na nagtambak, nagre-reclaim. Okay? O Duwarokan, ano mo sabi mo? Panay ka lang akusasyon, wala kang investigasyon. Okay, kung mag-akusasyon kayo, dapat may investigasyon. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo. Maraming salamat po. At laging isipin po, walang api kung walang magpapaapi. Walang magwawagi na umaayaw. At walang umaayaw na nagwawagi. Pwede natin sabihin, walang nananalo ng luto kung hindi tumataya. So, ganyan na, hindi ko ini-endorso yun. So, magandang umaga po sa inyong lahat.